Ito pong team natin ng church anniversary, naniniwala po ako na ito yung isang bagay na nais ng Panginoong Diyos na patuloy nating i-meditate. At hindi lamang i-meditate, kundi isa pang buhay po natin. Because as a church, okay, mahirap naman na kapag dumating doon sa point na nakita sa atin yung isang katangian, no? Na para bang hindi nagpapakita ng pagiging steadfast at true, baka pag sabihin natin kasi hindi yan naituro sa church. O kaya naman, kaya hindi yan naging culture ng isang church, absent si pastor nung tinuro niya sa amin yan. Okay? So, mahirap naman sabihin na gano'n, no? Kaya lahat ng pwede nating pag-aralan at matutunan mula po sa salita ng Panginoon nagsiserve as a culture ng church na ito kung paano tayo mag-grow spiritually at makita yung mga bagay na kailangang i-develop at i-improve sa buhay natin, pag-uusapan natin ito. Amen! Praise God. At eto na yung last. Amen. Okay, steadfast and true. At ngayon naman, pag-usapan ulit natin ito. Sabi niya dito, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable always, abounding. Okay, sabihin nga po natin yung word na abound. Abound. Yan, abound. Okay, nung tinutukoy, nung sinasabi ni Paul ito, although makita natin yung motivation ni Paul, why we need to give our best fully to the work of the Lord, because we know yung labor o yung trabaho natin sa Panginoon ay may kabuluhan. Meron siyang motivation. Okay? Ibig sabihin, magtatrabaho tayo dahil kasi yung ginagawa natin, merong kabuluhan yan sa harap ng Diyos. But when Jeremiah speak the word in Jeremiah chapter 48 verse 10, wala yata yung Kuya Clark, pakitignan na lang Jeremiah chapter 48 verse 10, makikita natin dito na kung kay Paul meron siyang motivation at positive motivation in order for us na ibigay yung best natin sa trabaho natin, kay Jeremiah naman merong consequence. Okay, reward din naman, yun nga lang negative. At ang sabi dito, Jeremiah 48 verse 10, a curse on him who is lax in doing the Lord's work. A curse on him who keeps his sword from bloodshed. Ibig sabihin yung pagiging lazy, yung pagiging slack na, sabi doon, ay may kaukulang consequence. Siguro sa Old Testament lang yan, Pastor, we live by grace na ng Panginoon, yes. But a lot of people suffered because of the things na parang na-neglect nila na dapat nilang gawin. Yeah. Dapat nilang trabahuin yung isang bagay, and yet, hindi nila ginawa, ang nagsasuffer ng consequence, sila din. Okay? So nakita natin yan. Kaya, kung kay Paul, merong positive motivation, kay Jeremiah, merong kaukulang consequence. Kapag hindi natin pinagbuti yung trabaho ng Panginoong Diyos na pinagkatiwala sa atin. So, ibig sabihin, if we try to reject yung wholehearted na gawain para sa Panginoon, so, yun yung nakakatakot. So, sinasabi dito na kung gagawin mo yung trabaho para kay Lord, dapat hindi half-hearted. Amen? Yes. Okay, kaya sa madalit sabi, sa buhay natin bilang mananampalataya, yung pagiging Kristiyano ay nangangahulugan na tayo ay masipag sa lahat ng area ng ating buhay. Amen? Yes. Hindi pabaya. Praise God. Okay, si Paul, binanggit niya kung gaano kasipag siya mismo. In 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28. Tignan natin ito. Bago tayo tuluyang pumunta doon sa word na abound, 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28. Ayan, basahin natin. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk
like this. I have worked much harder, been in prison more frequently. So, ibig sabihin, hindi lang siya isang beses na nakulong para sa pag-share ng gospel. Okay, sabi niyo dito, been floods more severely, and been exposed to death again and again. Grabe naman to si Paul. Okay, next, 5 times I received from the Jews the 40 lashes. -1. Bakit may -1? Verse 25. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Okay? Na-shipwreck si Paul because of dun sa typhoon na Euroclydon. Hindi ako nagkakamali. I spent a night and a day in the open sea. Okay? I have been constantly on the move. Amen. So, dapat we are on the move, no? I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my own countrymen, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at the sea, and in danger from false brothers. Wow, I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst, and I have often gone without food. I have been cold and naked. Besides, sabi niya, everything else I face daily, the pressure of my concern for all the churches. Grabe yung kasipagan na meron si Paul when it comes doon sa usapan ng trabaho ng Diyos. Amen. Imagine natin sandali yung trabaho ni Paul, kung paano niya ginagampanan yung tungkulin ng kanyang pagkatawag para sa Panginoon. So it is a reminder sa atin na ang pagiging Kristiyano pala ay buhay ng isang taong masipag. Amen. Amen. Amen po. The term abounding means being abundant or plentiful. May nag-preach din doon sa taas. Going beyond or producing or existing in large quantities. Sabi niya dito. So the work of the Lord, ito naman, refers to the work of preaching, teaching, and being minister of the gospel of Jesus Christ. At huwag po nating ma-misinterpret to, na yung work of the Lord ay exclusive lang dito sa four corner ng church po natin. So anything na nagagawa natin, sabi dito, being a minister of the gospel of Jesus Christ, that is the work of the Lord. Praise God. Amen. Amen po ba? Amen. Okay. So sa madalit sabi, yung trabaho ng Panginoong Diyos, hindi siya limited sa place po na ito. But it is extended sa mga lugar na kung saan naroon tayo araw-araw. Pwede pong ma-extend doon yung trabaho ng Panginoong Diyos. That through the work or menial task, activity na ginagawa natin araw-araw, it can be a blessing, spiritual blessing and encouragement sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Kaya hindi pwedeng masipag lang tayo sa loob ng simbahan, pero pag sa trabaho natin, okay, ay tatamad-tamad tayo. Hindi po pwede yun. Okay, kasi work of the Lord din yun, because we are representing Christ, the gospel of Christ, kung saan tayo nagtatrabaho. Amen po. Yes. It builds yung integrity ng isang mananampalataya. Praise God. So kaya po, itong bagay na ito ay napaka-importante kung bakit talagang
inisa-isa natin para bigyan natin ng emphasis kung ano ba yung trabaho ng Panginoong Diyos na dapat ginagampanan ng isang mananampalataya. So, ibig sabihin, every labor, our secular job na sinasabi, yung mga trabaho natin sa bahay, yung mga responsibilities, halimbawa sa mga estudyante, okay, being a student, consider that as a work of the Lord, talagang dapat pagbutihin. Amen? Your ministry, most especially ngayon, ay yung pagiging mabuting estudyante. Amen po? Giving your best in your study. Okay? So, yun po yung work for the Lord. You know, sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, yung memory verse ko kaninang umaga, kasi before we have our breakfast, meron pong memory verse yung mga natutulog po dito. Hindi ko lang alam kung kahit wala kami ay nagme-memory verse sila. Nagme-memory verse ba kayo kahit wala kami? Okay, very good. Diba, nandito si Ate Maymay at Ate Janre. Okay, so sabi niyo dito, so whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. So ano man yung ginagawa natin, dapat magbigay glory ito sa Panginoong Diyos. Amen. Amen po? So, ibig sabihin yung mundane task natin, and emphasize ni Paul na walang ordinary or insignificant na trabaho sa harap ng Panginoong Diyos, maliit man o malaki sa tingin ng tao, pero ang concern ng Panginoong Diyos, nagbibigay ba ng glory sa akin yung ginagawa ninyo. Colossians chapter 3 verse 23, for whatever you do, sabi doon, do it heartily as unto the Lord and not to men. Probably yung iba sa atin dito, ang isang araw na pinakaayaw natin ay Monday. Monday na naman. Hirap gumising. Trabaho na naman, school na naman. But I want to encourage you today from God's Word. Whatever you do it heartily as unto the Lord and not to men. Amen. Normal po na makaramdam tayo ng pagod. Normal tayo na makaramdam ng bagay na para ba, Lord, paikot-ikot na lang, mabuting na lang itong nangyayari. Pero gusto kong sabihin sa inyo ngayon, kapatid, na kahit everyday, yan yung ginagawa natin, pwedeng mas maging makabuluhan yan at magbigay sa atin ng excitement at enthusiasm dahilan para tayo bumangon araw-araw ng may kagalakan. Amen! Praise God! Tingnan po natin. Kaya nga, tanungin mo yung katabi mo, masaya ka ba sa ginagawa mo? Okay. Masaya ka ba? Okay. Masaya ka ba sa pag-aaral mo? Masaya ka ba sa pagtatrabaho mo? Masaya ka ba sa paglalaba, pagluluto? Ano pa ba? Ano? Okay, so tignan na po natin ito. Okay. Yung context po ng Colossians chapter 3 verse 23, pinapakita dito, even you are slave. Okay, you have to give your best in doing your works instead of being bitter doon sa boss mo. In-encourage sila na ibigay yung best nila wholeheartedly, hindi lamang para sa boss nila, kundi para sa Panginoong Diyos. Amen po? Amen. Sa halip na magalit sila doon sa boss nila na ganito yung kanilang ugali, in-encourage sila na do it heartily. Hindi lamang para kay boss mo, kundi para sa Panginoon. Instead na magalit ka sa customer, masira ang buong araw mo, do it heartily as unto the Lord. Hindi lamang doon sa mga clients o sa mga customer. Amen? Ang dami mong tinawaran, wala ka namang binili. Yan, ano, Andrea, si Mr. Vilma, parang ginulo ko lang yung paninda ko eh. So, okay, instead na magalit tayo sa client, it should be our attitude.
hindi nakadepende yung quality ng bagay na ginagawa natin doon sa environment natin o sa mga tao na nakakasalamuha po natin. Sulit-sulit ng boss niya, ang boss ko. Okay? Tulugan ko nga siya. Okay? Habang ko lang ganon. Sulit-sulit ang boss ko, layasan ko nga siya. Okay? So, careful po tayo doon. Alam nyo, in 2 Thessalonians, tayo pong mga mananampalataya, talagang hard worker tayo. Amen po? 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, etong sinabi ni Paul, "For even when we were with you," okay, basahin natin to, "gave you this rule," basahin natin ng malakas, "If a man will not work, he shall not eat." Yan, tignan mo yung katabi mo, may kapatang bang kumain niya? Amen? Okay, so, ito yung sinasabi ni Paul. Okay, ito ha, sa ibang translation, nabanggit dito yung "For even when we were with you, we gave you this rule. If a man is unwilling to work." Hindi sinasabi doon na unable to work. Dahil may mga tao talaga na they are not able to work talaga because of their condition. Yung health nila. At ang nakakatuwa, may mga tao talaga na unable na gawin yung isang bagay and yet they choose to work. Hindi lamang sila basta umaasa. Okay. Pero ganun pa man, sabi dito, unwilling. Iba ito sa unable. So yung mga able and yet unwilling, okay, sabi ni Paul, wag bigyan ng pagkain. Okay. So, parang ako lang nung kabataan ko, tumambay na nga ako buong maghapon. Pagdating ko sa bahay na, "Ma, ano ulam?" Ako pa yung malakas ang loob na maghanap ng ulam. Okay, maghapon akong tumambay. So, si Herna, sabi sa akin nung mama ko, sa mga barkada ko, sa mga kilala ko, at nung nagpaso lang, pagdarating sa bahay, parang hari, maghahanap ng ulam, wala na maging intriga. Okay, lakas ng loob, humingi. Okay, ng ulam, wala namang ginagawa. Eh, di kahit sana, naghuhugas ako ng plato. Nagigib naman ako paminsan-minsan. Pero kahit yung paghuhugas ng plato man lang sana, pagluluto, hindi ko rin magawa noon. Buti na lang, binago ng Diyos yung buhay ko. Amen? Nakita ko, at napag-aralan ko kung paano pahalagahan yung bawat trabaho na ginagawa ko. Natuto ako maging independent, namuhay ng malayo sa family ko. Kaya nga, doon ako natutong magluto, kahit mga menial tasks. Lalo na pumunta ako sa Bible school. Pumunta ako sa Bible school, hindi ako naka-experience na mga hoy talaga. Okay? Pero nung pumunta kami sa Bible school, part ng training namin, okay, bababa kami sa bundok at pagkatapos aakyat, dala yung kahoy. At sabi ko, eto yata yung dahilan para umuwi ako mula dito sa Bible school. So, gusto ko talaga mag-aral, pero hindi. May katamaran ako, lalo na pag sa mga mabibigat na trabaho. Pero praise God na lang at talagang sabi ko hindi pwede. Kailangan matutunan ko ito. Okay? So, part ng training hindi naman ako pwedeng ma-excuse, ma-exempt. So, talagang pinag-aralan ko yun. At praise God dahil mabait ako sa mga classmate ko noon. At kapag alam nila na nahihirapan na ako, okay, sabi nung classmate kong taga-Kalinga, "Oh, ikabil mo dito eh." Okay? Ipapasa ko sa kanya yung kahoy. Hintayin mo na lang ako sa taas. So, wala yung isunod din nga to. So, mabait ako sa kanila. Yung isa naman, yung kankanahain na kaibigan ko hanggang ngayon. Lutoy, tala. So, sila yung nagbubuhat. Pero kasama din ako. At mas malakas yung katawan nila sa akin eh. Ang binubuhat nila parang troso ako ng mga routing eh. Mga gano'n.
Yung pupulutin mo na lang. Okay, but praise God, natutunan natin yun. Amen? So that is my life before. Tamad din po ako kung tutuusin. Okay, dahil yun nga, sanay tayo na ganung buhay. Pero ang matindi ito, etong sabi ni Paul na to, na if those people who are unwilling to work, you shall not eat. Medyo mabigat to. Kasi may mga tao na instead that they have to work with their own hands, mas pinapakialaman nila yung trabaho ng iba. Sila yung mga busybodies people. Okay? Yung mga pakialumero. Okay, kaya nga, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 to 12, sabi dito, 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 to 12, sabi niya, and to make it your ambition. Ano doon? To lead a quiet life, you should mind your own business and work with your hands just as we told you. Amen. Praise God. Mind your own business. Sabi mo sa kapatid mo, mind your own business. Huwag mong bigyan ng diin, baka masaktan. Okay? Yung ano lang, konting ano lang, mind your own business. Medyo, yung dating. Okay? Magaan yung dating, pero mabigat yung salita. Okay? Believers can always be abounding in the work of the Lord. Amen? No matter what we do to further the kingdom of God, whether we are on stage, preaching, teaching, okay, sharing the gospel, o kaya naman kahit wala tayo dito sa stage, may nakakakita man o wala sa atin, doon sa mga menial tasks natin, that is considered as a work for the Lord. Okay? Dahil alam natin as a Christian, lahat ng gagawin natin, it should be glorifying sa Panginoon. Nagre-reflect sa atin kung sino yung pinaniniwalaan natin. Nagre-reflect sa buhay natin, sa action natin, kung ano yung buhay na meron ang isang Kristiyano. Amen? Kaya nga tignan po natin yung word na abound. Okay? Abound in the work of the Lord is being active. Sabihin nga natin, active. Amen. Pag sinabing active, tumutukoy ito yung sa pagiging consistent natin doon sa ginagawa natin. Active consistency coupled with the word always. Remember, sabi niya doon, always abounding in the word of the Lord. So pinapakita nito yung pagiging active. Pakay natin, hindi yung pagiging passive na naghihintay lang tayo. We are on the move. Amen. It emphasizes a lifestyle of relentless, consistent dedication rather than temporary enthusiasm. Yung tipong masigla ka ngayon, pero bukas tinamad ka na. Hindi po yun yung active or always. Ang sabi dito, active or always being consistent. Pag sinabi natin relentless, ito yung walang humpay na paggawa ng isang bagay na alam nating mag-glorify ang Panginoong Diyos sa ating buhay. Amen po. Praise God. Sa Greek word, yung always is pantote. Okay lang ibig sabihin, at all times. Amen? You know, God is not good for once in a while. Hindi lang siya mabuti noon. Yung Diyos natin. Ang Diyos natin, very active siya. And He is good all the time. Amen? Yan po yung Diyos na pinaglilingkuran natin bilang mananampalataya. Being active in God's Word demonstrate our passion and brings us satisfaction. Amen? Okay? Yung pagiging active po natin ito, ipinapakita na yan kung gaano tayo ka-passionate doon sa isang ginagawa natin para sa Panginoong Diyos. Na in the long run, at the end of the day, it will give you satisfaction. Diba? May mga pagkakataon ba at the end of the day, may mga pagsisisi tayo sa sarili natin, bakit kasi hindi ko ginawa? Sayang, dapat sinipag na lang uli ako. Kaysa tinamad, ayan tuloy, parang pakiramdam ko ngayon, hindi ako satisfied. So may mga gano'n, dapat pinagbuti ko na, dapat ginalingan ko na. Okay? So it demonstrates kung gaano tayo ka-passionate doon sa isang trabaho. At yung passion natin bilang mananampalataya sa isang bagay na ginagawa natin that bring glory sa Panginoon, that reflect
yung ating pananampalataya kay Jesus Christ, hindi po ito hobby. Okay? Pag sinabi kasing hobby, this is something you enjoy doing for fun kapag ka meron tayong free time. And that is hobby. Okay, pag pinag-usapan yung passion, okay, passion is something that is inside of us. Amen. And with us all the time. Something you feel compelled to keep engaging with even without external rewards such as compensation or recognition. Yan po yung passion. Praise God. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, always give yourselves fully to the works of the Lord. So, maging active po tayo. Pangalawa, abounding in the work of the Lord ay yung bettering. May word palang ganito. So, bettering. So, iba po siya sa better kasi yung better, sabi niya, adjective yun. Pang-uring, yung bettering is verb. Okay, so tinutukoy ng bettering is means to improve, to make greater, okay? Or to surpass a previous state. Ibig sabihin tayo pala bilang mananampalataya, wag lang tayong masatisfy sa kung ano yung quality ng bagay na ginagawa natin ngayon. Dapat mas mahigitan pa natin yun. You know, when we are playing basketball last Thursday, sa mga naglalaro ng basketball dito, sama kayo sa amin, every Thursday, 5 to 7. Oo, yan, pwede. Thursday, sabi ko doon sa mga kabataan, alam nyo may mga potential kayo eh. Pero ito yung gawin yung assignment. So, inaano natin sila, kinakausap natin sila. Sabi ko sa kanila, every game, kahit laro-laro lang ito, think of one thing that you need to improve every game. Hindi yung kung ano yung laro mo ngayon, bukas, yun pa rin. So dapat meron kang target na mas nagiging better ka kinabukasan. Mas nagiging nai-improve ka, nadi-develop ka. So dahil sa buhay, kapag walang ganon, wala. Ma-absolute tayo. So, kailangan merong level up. Nag-i-improve yung bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Pastor, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That's why that is my memory verse. The same yesterday, today, and forever. Kumusta ka kapatid? Eto, gaya pa rin ng dati. Di ba? Okay. As usual. Di ba? May mga ganon isa. Dapat hindi ganon. Pag kinumusta na tayo ngayon, kumusta yung buhay mo, kumusta yung ginagawa mo para kay Lord, praise God by God's grace, better than yesterday. Amen. Okay? So the word abound, and dito sa text po natin, yung Greek word niya ay perisio. Okay? Na ang ibig sabihin po ay exceeding or excelling. Amen. Or being better than enough. Amen. Being better than enough. Okay? So, pag-usapan natin yung word na excellent. Ano yun? Yung pwede na ay hindi pa pwede. Hello? It can apply sa prinsipyo ng buhay. Okay na yan. Nagwalis tayo at pagkatapos nakita natin may dumi. Hindi, okay na. At least nawalisan. Okay? So, hindi po yun bettering or abounding. Pag sinabing abounding, talagang hindi ka masatisfy. Yung inugasan mo plato, aamuin mo pa. Hindi, naamoy ko pa yung joy eh. Okay, nakabal naman mo uli yun. Okay? Huwag mo na lang sabunan para wala kang maamoy. So, mahirap naman yun. So, that is bettering, how to exceed, how to improve, how to make it more better. Okay? So, that enough. Sabi dito yung exceeding. You know, si Jesus Christ, ito yung tinatawag kasi na you have to go doon sa extra mile. Pwede rin natin lampasan kung ano yung required
na sinasabi na gawin lang natin. Amen? Naghugas ka na ng plato, di ba? Sabi ko sa kayo, maghugas ka ng plato. Ay, yes, Nay! Okay, nakapagwalis na rin po ako. Di ba? So, dati inuutusan ka, yung paghugas na talaga ng plato ang ginagawa mo, pero ngayon, hindi na yung paghuhugas, kahit yung pagwawalis, kahit hindi sinasabi sa'yo, ginagawa mo na rin. Di ba? That is bettering. O, yung mga kabataan dito. Amen? You have to go to extra mile. Ano sabi ni Jesus Christ? Matthew chapter 4, verse 41. 5 verse 41. Matthew 5:41, and if anyone forces you to go 1 mile, go with him, ano sabi doon? 2 miles. In this context, yung mga Roman soldiers, okay, require yon na ipadala nila yung kanilang dalahin sa mga slave ng 1 mile. Talagang normal yon. Halimbawa, ako soldier ako, at meron akong slave, ipapadala ko sa kanya, hindi magre-reklamo yung slave kasi requirement talaga or normal talaga sa kanila yung kapag slave ka, bubuhatin mo yun ng 1 mile. Pero ang sabi ni Jesus Christ, huwag mo lang buhatin ng 1 mile. Sabi niya doon, go with him 2 miles. So, matindi, no? Ito yung sinasabi na go to extra miles. Okay? So sa madaling sabi, sa buhay natin bilang mananampalataya, hindi tayo nakapokus sa kung pag natapos na yung trabaho, okay na. Okay? We need to improve and do yung mga bagay na para bang mas mapapabuti pa yung isang bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. That even King David, okay, in 1 Samuel chapter 18 verse 25 to 27, sabi ni King Saul sa kanya, okay David, gusto mo mapangasawa si Michal? Bigyan mo ako ng 100 ulo ng mga Pilisteo. Yan ang sabi ni King Saul kay David. Okay, kay David naman, binigyan niya ng 200 heads of Philistine. Ibig sabihin, dinoble niya. Napatayin yung kalaban, hindi lang 100, kundi 200. So, binigay sa kanya yung anak niyang si Michal. Halimbawa, kung may maliligaw doon sa anak ko, i-require ko yung isang ganung bagay, kung ano yung sinabi ko, hiligitan niya. So, ganun katindi, no? So, ibig sabihin, etong bagay na ito, marahil sinasabi ng iba sa atin, basic. Yan, yung buong bubig ng mga, may pinapagawa ka, na, punta ka nga muna doon sa, sa tindahan, bili ka. Yan lang na, basic lang yan. So, wala pang ibang mas mahirap-hirap na trabaho. Siguro, sarap ng pakiramdam ng mga magulang pag gano'n. Baka gusto mo na ako na rin ng magtrabaho para sa'yo dyan. O tayo, ako na rin magpala. Okay? So, kung basic pala, hindi dagdagan natin. Amen? Kung, alimbawa, nasanay na tayo, kasi yung word na basic, para bang, sanay na ako sa gawain yan. Kung sanay na tayo sa isang bagay na ginagawa natin, do something na alam natin na pwede pang i-improve yung isang bagay na ginagawa natin. Amen? Sa area ng work, sa pagiging estudyante, even in the area of ministry. Yun nga lang, it requires yung effort at yung pagiging masipag. Pero diyan naman tayo talaga tinawag ng Panginoon. Pangatlo, abounding in the work of the Lord, sabihin po nito, overflowing. Sabihin nga po natin, overflowing. Okay, speak about generosity. Giving freely of your resources, time and energy, without hoarding them for yourself. Yun ang ibig sabihin. At alam natin kung sino yung nag-set ng example dito, si Jesus Christ. Amen. The grace of God through Jesus Christ. In Romans chapter 5 verse 20. Romans 5:20. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sins abounded, grace abounded much more. Ang bigat ng kasalanan ng sangkatauhan eh. Pero yung grace ng Panginoong Diyos nag-overflow. Amen. So, at ganoon din po sa buhay natin. Halimbawa, mahirap man yung trabaho, pero pag sinabing abounding in the works of the Lord,
Yung overflowing ng generosity natin. Amen? Hindi matatawaran. Para gawin yung isang bagay na kahit na alam natin na mahirap. Amen po. Mahirap na nga yung ginagawa natin, yung tinatrabaho natin, hindi pa nag-overflow yung generosity natin, lalong magiging mahirap yung resulta doon sa bagay na ginagawa natin. Pero kapag generous yung heart natin na gawin yung isang bagay at ipinagpapatuloy ito, naniniwala ko yung mahirap na trabaho na papagaan. Amen? Dahil minsan ang usapan ay hindi kung gaano kahirap yung trabaho, kundi gaano kahirap yung puso ng isang tao na tanggapin yung kanyang trabaho. Hello? Amen? Pero pag nag-overflow yung generosity sa heart ng tao, na gawin yung isang bagay, yung kanyang time, yung kanyang energy, mag-overflow yan. Yung trabaho na papadali. And the result of this is yung number 4, bilisan na natin. Yung tinatawag na Eubiros. Hindi ko alam kung anong basa niyo dito. Eubiros. Ibig sabihin nito ay abundantly, yielding abundantly, fertile or full of products, sabi nito. Eubiros, ibig sabihin yung pagiging masagana ng isang tao. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Yan, galing mo ako doon, Tia Clark. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sabi niya dito, and God is able to make all grace abound to you, so that having all, hindi lamang sa isang particular na bagay, but having all sufficiency in all things at all times. That is abundant. Abundance or Eubiros, ibig sabihin, ang mga mananampalataya ay pwedeng maging masagana sa kanilang buhay sa lahat ng area. Physically, emotionally, mentally, financially, but above all else, spiritual. Abundance. Amen? Okay, so ito yung buhay na nakikita ng mga tao sa paligid natin na ebidensya na nag-overflow yung generosity because we are flourishing. Praise God. Okay. Yung isang tawag dito, yung isang pulong kahoy na sa tabi ng batis na nag-overflow yung water, nakita natin kung gaano kasagana ang punong ito. Pero yung isang puno na nasa disyerto, na walang overflow ng water, okay, nakita natin na nagiging dry. Kaya nga, minsan yung overflowing, when it comes generosity, not just speak about the material or financial. Generosity speak yung time, effort, energy, talent, okay, anything na pwede nating magawa to express yung pagiging generous natin for the work of the Lord. Ito po yung tinutukoy niya. Huwag po natin ma-misinterpret. Amen po ba? Bahagi lang, isang area lang yung material. Okay? So yung pagiging generous ay hindi yan nakikita lamang, okay, sa kung ano yung laki ng bagay na binibigay natin, kundi nakikita yan sa kung ano yung totoong laman ng ating puso. Amen po? At the result of this is flourishing. Okay, dahil yun nga yung example natin kanina. So, yung pagiging Eubiros, that is how we abound in the works of the Lord. So, overflowing, Eubiros, makikita po yung kasaganahan. At yung last two words dito, ng abounding in the works of the Lord, naniniwala ko that it is a blessing. Kanina pinag-usapan natin yung part natin, no? Kung ano naman yung ginagawa natin. At ngayon, pag-uusapan natin doon sa dalawang word na to, kung ano yung na i-build pa sa atin ng pagiging abounding in the works of the Lord. Okay, number 5 is the word nourish. Nourish our character. Abounding in the works of the Lord, nourish our character. Ibig sabihin po nito, yung ating pag-uugali, okay, mas napapaganda at mas napapabuti.
Amen? Habang ginagawa natin yung trabaho ng Panginoong Diyos na nagbibigay ng kaluguran sa kanyang dakilang pangalan, nakikita rin naman natin kung paano mas nagiging mabuting tao tayo. Amen? Kung yung trabaho para sa Panginoon, pinapasama tayo nito, huwag na tayo magtrabaho para kay Lord. Amen? Kaya nga minsan sinasabi ko, if we try to do something as a group, to the point na para bang yung plano na gawin yung isang bagay para sa ibang tao na nagiging blessing sa ibang tao at para sa Panginoong Diyos ay nagiging dahilan para masira yung relationship natin. And because of our character on how we give yung idea kung paano gagawin yung isang trabaho, huwag na natin gawin. Mas importante yung pag-uugali natin. Pero minsan, hindi natin namamalayan na kapag may ginagawa as a team, doon mo nare-realize kung ano yung totoong kondisyon o ugali ng isang tao. Hello? Pag may mga challenges, pag may mga circumstances, but we have to keep in mind that the works of the Lord, abounding in the works of the Lord, help us to nourish our character because we are exhibiting Christ-like character instead of insisting yung opinion natin o kung ano yung idea natin o kung ano yung mas magandang bagay na ginagawa natin na sa tingin natin. Okay? So, ibig sabihin, pinapakita natin yung character ng Panginoong Diyos. Ninonoris nito yung character natin. Mas nakafocus tayo doon sa pagsiserve kaysa doon sa sarili natin. At kapag nag-serve tayo, nagiging paraan naman to para mag-improve yung character natin na hindi sa lahat ng pagkakataon kaya natin ginagawa yung isang bagay ay para sa sarili natin, kundi para pala sa ibang tao at nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Amen? Yung tipong why we are working. Ano ba yung benefit dito? Hindi naman ako nagbe-benefit. Di ba? Pero actually, ang benefit niyan, mas naging mabuting tao ako. At praise God, nahahalata yan ng mga tao sa paligid mo. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Yan. Tuloy mo lang yung pagsiserve kay Lord. Sabi mo sa Kanya, mas nagiging mabait ka. Mas nagiging mabuting tao. Mas gumaganda yung ugali mo. Kaya halimbawa, mga magulang, pag may mga anak kayo na part ng worship team at nagsiserve dito, tapos naka-encounter kayo ng hindi magandang ugali nila sa bahay nyo, ay, ano ba yan? Yan ba natutunan nyo sa, devotion? Okay. They are in process. Amen? Ituloy nyo lang. Ituloy nyo lang na isend o kaya papuntahin dito sa church. O katatapos mo lang simba, tapos ganyan ang ugali mo. Magpasalamat na lang tayo at nag-church sila. Amen. Pag natutunan nilang mag-serve, hindi lang para sa sarili nila at para sa ibang tao, doon nila makikita na meron palang mas magandang ugali pa na ilalabas ang mga anak natin. Amen po? At tayo namang mga anak, dahil narinig nyo ito, ay huwag nyo namang sabihin, excuse ako sa bahay ha. Kahit matulog ako doon, huwag niya ako sasabihan ng ganyan. May ginagawa si Lord sa church sa akin doon. Okay? Binabago niya sa church ang buhay ko, ha? Okay? Kaya huwag niyo sasabihin sa akin yun dito. Hindi naman pwede yun, di ba? Mag-effort tayo na kung ano yung discipline na ginagawa natin dito, being part of worship team, ina-apply yan sa lahat ng area. Amen? Doon nakikita yung resulta kung sino na yung kasama mo. Praise God. Amen po? Amen. Okay, so ignores our character. Praise God. Kung kasama niyo si pastor, laging kasama niyo si pastor na nagsiserve kay Lord, tapos mas nagiging masamang tao kayo, naayos pa kay pastor. Okay? So, hindi po tama yun.
Okay, pero kung sa tingin naman natin, nag-search tayo, nagsama-sama, nare-realize natin, mas nagiging mabuting tao, na-evaluate ko yung sarili ko na dapat ko pang i-improve, i-develop, praise God. Hindi pa tayo perfect, pero at least nakikita natin na nanonourish yung character po natin. Amen! Amen. Praise God. Last. Wala nag-amen Okay? So, nag-enjoy kayo. Amen. Amen, amen. Binawi. Okay, eto pa yung isang kagandahan nito. Abounding in the words of the Lord, it deepens our faith. Amen. Praise God. Pinapalalim po nito yung ating pananampalataya. Bakit? Always abounding in the works of the Lord, and most of the time, doing those things ay hindi laging nagbe-benefit ay yung sarili natin. Di ba? Nagsiserve ka nga dapat maramdaman ng mga tao na pinaglilingkuran mo that they are blessed because of what you are doing. Sa trabaho natin, kaya tayo nagtatrabaho, ang mindset natin, kaya nga ako nagtatrabaho para kumita ng pera Di ba? So dapat magtrabaho tayo para na sa ganon, makapag-provide tayo ng magandang service doon sa company, ma-bless yung company. Amen? Amen. Nagbi-business tayo, providing yung mga ang goal natin, yung satisfaction ng mga clients at customer. Diba? Paano naman ako? Anong matitira sa akin? Pag lumamban tayo ng patas, naniniwala ako. Yan yung sinasabi, if you do it heartily as unto the Lord, it deepens your faith. Yung hindi kayang ibalik ng boss mo, yung hindi kayang ibigay ng customer mo, amen? Pwedeng si Lord ang magbalik. Amen? Yung sinasabi mo, may overtime pay ba ako pag ginawa ko ito? Pero alam mo na kailangan gawin kasi pag hindi mo ginawa, may tendency na lalong magka-problema. And right away, ginawa mo. So hindi nakita ng boss mo yun, but you do it with faith. Na alam mo, walang ibang nakakita, pero si Lord, walang bagay na hindi lingid sa Kanya. At walang bagay na ginagawa para kay Lord na unrewarded. Ay, lahat may reward kay Lord. Walang insignificant. Sa iba't ibang kaparaanan nga lang yung reward. Hindi sa lahat ng pagkakataon pera. Minsan, yung pagligtas sa atin, sa aksidente, sa health natin, at minsan yung sa family natin. Okay? Minsan yung sa mga tao, wala tayong nakaaway. Okay? So, kahit ganito yung boss ko, at least hindi ko siya kaaway, di ba? So, even in the area of ministry. So, napaka-importante po ito. Dahil always abounding in the works of the Lord, we are blessed. This is part of our testimony. Na alam ko, when I stop doon sa trabaho ko, sa job ko, Lord, papaano? But I have to keep doing the work with you and for you. Amen. And we have to express our faith. We have to deepen our faith. Na Lord, bahala ka na mag-provide. Pag may trabaho tayo, praise God, yung trabaho ay nagpo-provide ng pangangailangan din natin. Pero, sa mga mananampalataya na nagtatrabaho para sa Panginoong Diyos, hindi niya lang ini-expect na yung trabaho niya mismo ang nagiging source of income niya. Okay, God can bless us sa iba't ibang kaparaanan. Okay, but it need na yung faith po natin ay mas mag-grow. Amen po ba? Okay? So nagpapakita po ng pagtitiwala ito sa harap ng Panginoong Diyos. So sa ating po buhay bilang mananampalataya, magkaroon tayo ng ibang pananaw when it comes doon sa trabaho. Bukas, Monday na naman. Lord, help me to always abound in your work.
And remember this, if we are doing something for God, don't just do it with your own strength, wisdom, and knowledge. Sabi, don't do it alone. God has given us the privilege and the opportunity to work. We have to work with God. Amen? Don't just do the work for the Lord, but do the work with the Lord. Amen. Dahil yun po ay napaka-importante. At ang trabaho po ng mananampalataya, when it comes doon sa trabaho para sa Panginoong Diyos, wala po itong retirement. Pwede tayo mag-retire sa job natin. Wala na akong trabaho ngayon, pero alam ko, meron akong gagawin para kay Lord. Amen? Nag-resign ako sa trabaho ko, wala man siguro akong income ngayon, pero hindi ako nag-resign sa paggawa ng isang bagay na mabuti na alam ko na magbibigay ng karangalan kay Lord. In the long run, makikita natin kung paano dadalhin ni Lord yung buhay natin doon sa lugar na nababagay yung buhay natin para mas makapag-perform tayo, mas magamit niya yung buhay natin, at mas ma-bless niya yung buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya meron pong 6 na bagay na dapat maunawaan tayo. The word abound. Number 1 is being active. Number 2, battery. Number 3, overflow. Numerous. Nourish our character and deepens our faith. So, yun lang, Pastor. Okay na to? Teka, sandali. Balikan natin yung verse. 1 Corinthians 15:58. Tignan po natin ito. Okay? Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Sa madalit sabi, lahat pala ng effort natin, lahat ng ginawa natin, merong kabuluhan ito sa harap ng Panginoong Diyos. Sa madalit sabi, everything matters to God. Gaano man kaliit, gaano man kalaki ito, kung ginagawa man natin sa school, sa bahay, sa mga trabaho natin, o dito sa loob ng church, it matters to God. And He will reward our faithfulness. He will reward those who work wholeheartedly for God and with God. Amen po. Yan po yung pangako ng ating Panginoon Diyos. Yung pagtitiis natin, it pays off. Amen. Walang pwedeng pakautangan sa atin ang Diyos. Amen po. Praise God. Tumayo nga po tayong lahat. Kaya nga everyday, we think that our calling ay kapag ka nandito lang tayo sa harap, ginagawa yung mga particular na ministry natin, yung calling natin ay nangyayari yan sa everyday ng buhay po natin. Amen po? Yan yung calling po natin. Hindi yan exclusive lang sa lugar po na ito. Okay? Yung calling ng Panginoong Diyos, pwede gawin natin yan bukas. Praise God. And sometimes, we think that we work for our own purpose. That is not the plan of God in the first place. God gave work to Adam and Eve, responsibility for His purpose. We serve as a steward. Katiwala po tayo dito. At lahat ng bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoong Diyos, hindi naman talaga sa atin. Sa Kanya ito. Kaya we will not just work at iniisip natin para magkaroon ng income, no? We work to fulfill God's purpose sa buhay natin. Yung Diyos sa pinaglilingkuran natin is a working God that until now, imagine natin to. Kapag ang Diyos natin tumigil ng pagtatrabaho sa buhay natin, kumusta yung buhay natin?
Pag ang Diyos tumigil sa paggawa ng bagay na mabuti para sa atin, boring na ang buhay. At nagpapasalamat tayo, God is continually working in our lives, in our families, in our profession, in our ministry, and every areas of our lives. God is continually working. Amen. Kaya ibig sabihin, tayo pong mga mananampalataya, huwag po tayong tumigil ng paggawa ng mga bagay para maibahagi yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa mga tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maybe some of you are struggling in the area of your work sa mga pagkakataon dito. Lord, itutuloy ko ba yung ginagawa ko? Magre-resign ba ako? Lord, parang nabuboring na ako dito. Just trust the Lord. Hindi tayo dinadala ng Lord sa isang trabaho para lamang makita kaagad kung ano yung destination o mas magandang buhay na mararanasan natin. Minsan dinadala tayo ng Diyos sa isang trabaho o sa isang particular na ministry because God is still working in our character. Marahil ayaw mo yung trabaho mo ngayon. Pero sinasabi ni Lord, I'm doing something in your life while you are there. I'm working sa character mo, sa attitude mo, sa submission mo, sa commitment mo. You know, my brother-in-law na siya po yung in charge na pastor, sila ni ate doon sa outreach natin sa Mindoro. Kagabi tumawag siya. Para siyang nagigilty dahil for 2 weeks nag-undergo siya ng training. Nag-apply siya ng secular job at para bang wala siyang nagagawa, nag-training. Pero sabi ko sa kanya, it's an opportunity for you to learn another skill that you can use para masustain yung ministry, para masustain yung family. Just be faithful. Maybe God is building something sa kanyang buhay. And probably ganun din po sa atin. Even in the area of ministry, I want to join the ministry of being worship leading, sa preaching, sa pulpit, o sa anuman, pero sa ngayon parang wala pa ako doon. Just keep doing the works na pinapagawa sa atin ng Panginoon sa mga middle class. Promotion belongs to Him. Keep working for His kingdom and glory. Awitin nga natin yung inawit natin kanina, Brian. Hallelujah. And let us trust the Lord as we humble ourselves before Him today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si Lord ang maglalagay sa atin sa isang lugar na alam niyang mas makakabuti para sa atin at mas magagamit yung buhay natin at yung trabaho natin para sa kanyang purpose. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Pag-ibig
Wala po ito sa outline ko. But there's a lot of people who are saying that word is a curse. Hindi po totoo yan. Before Adam and Eve, before po sila na-curse because of the consequence ng kanilang paglabag sa Panginoon, God already gave them work. Bigyan ng pangalan lahat ng nilikha ng Panginoong Diyos. Alagaan ang lahat ng nilikha ng Panginoong Diyos. That is a work. But when they committed sin, yun po, ito po yung katotohanan. Mas humirap yung trabaho ng tao para siya ng buhay. At sa buhay po natin, nagiging mahirap yung trabaho na parang sa tingin natin consequence or curse. That is because maybe we are working na hindi po kasama ang Diyos. Maybe we are working with the wrong motives. Baka hindi ito para sa Panginoon. Kaya ano man yung trabaho natin, hindi po ito magiging mabigat if we know that we are working for the Lord and we are working with the Lord. Binago na po ng Panginoong Diyos yung buhay. Iniahon niya na po tayo, iniligtas niya na po tayo from the consequence of sin and death. We have now a life, abundant life. And the work that God has given us, sa halip na tignan natin ito na parang pahirapan tayo, no? Tignan natin ito as an opportunity to share the gospel, to reflect the life of Jesus Christ through the word that God has given to us. Amen. Praise God. Hallelujah. No act of faithfulness is wasted before God. Amen. If we are being faithful, hindi po yan sayang sa Panginoon. No act of unseen or without purpose. Kung ginagawa po natin ito ng may katapatan. Our labor in the Lord is not in vain. The reward is not just in this life, but the reward is eternal. Dahil may kahulugan po ito at kabuluhan sa Panginoon Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Thank you. We honor you. Thank you for the privilege of working for you and with you. Hayaan mo, Panginoon, na sa mga pagkakataon na kami ay napapagod, dumarating yung pagkakataon na parang kami ay nagsasama, bigyan mo na mas makahulugang na dahilan kung bakit namin ginagawa itong bagay na ito. Remind us, Father, that we are doing it for your kingdom and glory. To express your love to other people. Doing kindness and goodness, Father, for your kingdom and glory. Mas may introduce po namin yung gospel sa kanila at mas makikilala ka po nila, Panginoon, sa kanilang buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Gamitin mo ang mga trabaho po namin o ano man ang ginagawa namin araw-araw that serve as an encouragement and blessing sa mga tao na nakakasalamuha po namin, that it will glory to your name alone. And whatever, Lord, our concern, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, Panginoon, Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng ito. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Tulungan niyo ang Panginoon na nanatiling tapat na naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa, bigyan po kami ng katatagan at mahabang pasensya, Panginoon. Bigyan kami, Panginoon, Lord, ng patuloy na grace and mercy sa anumang ginagawa po namin. Father, thank you for your blessing and favor to each and every one of us. Uuwi kami, Panginoon, sa aming mga tahanan. Taglay po ang mga salita mo
at i-apply ito sa aming buhay araw-araw. And in return, Father, nakikita po namin kung ano yung patuloy na pagbabago na ginagawa mo sa aming buhay at pagpapala na patuloy na ipinaparanas mo sa amin. Salamat po ng marami. Patuloy mo kami ingatan at gabayan. Ikaw lamang ang maitaas at maluwalhati sa aming buhay. Thank you, Lord. Bless each and every one of us. Sa mga nakakaramdam, Panginoon, ng mga sakit, physically, we ask for your healing touch upon their bodies. We ask for your provision to all their needs, to all our needs, Lord. We ask for your protection, Father, to everyone. And guidance, Panginoon. Lalo sa aming mga anak, Panginoon, I thank you for your protection. Salamat, Panginoon. Yes, Lord, thank you for the total recovery of my mind, body, O God, sa kanyang pag-deliver na iniyaya. Thank you for your favor in the family. Your John God in my mind and provision to all their needs. Thank you for everything. Thank you for this wonderful time of fellowship. We love you, Lord. We honor you. May the grace of our Lord Jesus Christ, the everlasting love of our Father, the never-ending communion and guidance of the Holy Spirit be each and every one of us. Peace be us in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen.